Dear Lady Love TV, Love Obsession with a Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-12 bahagi. Hindi ko alam kung ano yung magic ni Azul. 3 linggo na akong iniiwasan ni Yela. Hindi niya sinasagot yung tawag ko pagkatapos ay ipinaban niya pa ako. At ang sasakyan ko sa village na tinirahan niya. Hindi ko siya makausap ng maayos. Ayaw na niya ipakita sa akin yung anak namin. Pero nang si Azul ang makiusap ay ganoon na lamang yung pagpayag niya. Kung hindi nga lamang talaga kilala si Azul, iisipin ko may nangyari sa kanila ngayon. Kaya todo bigay si Yela sa lahat ng hiling ng kaibigan ko. I shook my head. Nakatayo ako sa tabi ng sasakyan ko habang hinihintay ko si Azul na bumaba sa kotse. Dala na nga niya si Mon na habang naglalakad ay parang hinihingal na. Hindi pwedeng mataba si Mon. I read from somewhere that obesity is the #1 reason of bullying and suicide in the US. And I don't want my son to be bullied. Noong high school at elementary ako ang bully kaya hindi pwedeng siya naman ang mabubully ngayon. And I waited for them. Habang tinitingnan ko sila ay natatawa naman ako. Hi Dad! Bati niya sa akin. Iniabot ni Azul sa akin ang maliit na backpack ni Mon. Ibalik mo daw siya sa linggo. Sabi sa akin ni Azul. Tumango ako. Yumakap sa kanya si Mon. At saka nag-bye-bye. Nagpapasalamat naman ako sa kuya ko. Dad, where are we going? He asked. At my house. Hindi po ba tayo kakain? Napangiti ako. We're gonna eat son, but now we're gonna eat healthy. Sabi ko. Sumimangot siya. Umuwi kaming dalawa sa tahanan ko. Manghamangha siya na makita niyang pulo salamin yung bahay ko. Natuwa rin siya na makita si Carmi. Nasa likod ng malaking glass na may malaking puno ng nara. Dad, gusto ko din ng pet na tiger. Hiyaw niya. Oo ba? Ibibili kita. May kilala ako sa Ilocos na pwede nating pagbilhan ng tiger. Saad ko pa. Halika, kakain na tayo. Yaya ko sa kanya. Hindi ko pagamay kung paano maging daddy sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay makabawi sa mga kasalanan ko sa kanila ni Yela. I also wanted to apologize for comparing her to Ava. Ipanaliwanag sa akin ng mama ni Lay na hindi maganda yung ginawa ko. Alam ko naman yon. Sa galit ko lang hindi ko napigilan. Hindi ko tuloy napigilan na maitanong sa anak ko ang isang bagay na noon pa ako curious. Mon, ano yung amoy daddy? Po? Ewan ko po. Basta alam ko po, amoy milk na parang powder. Sabi ng mami kong isa, lukson tinik daw po yon. Ha? Nagtatakan tanong ko. Baka naman lukson ng dugo. Yun nga siguro yung sinasabi ko, daddy. Bingi lang. Mag-clean ka ng ears. Nilamutak niya ng fried chicken na niluto ko kanina. I personally prepared all his foods. Siniguro ko magugustuhan niya. Saka dad, bakit hindi kayo magkasama ni mami? Bakit iba yung boyfriend ni mami? Bakit may Uncle Sunny ako? Nanlaki yung mga mata ko. Nagpatuloy siya sa pagkukwento sa akin. Nalaman ko na dumating pala ang Japanese speech ni Miel. At magkasama sila sa bahay ngayon. Nakuyom ko yung palad ko. Pinatapos kong kumain si Mon at pinaliguan ko siya sa maid ko. Habang naghihintay, pumasok ako sa private office ko. Lumapit ako sa mesa at binuksan ko ang monitor ng laptop ko para makita ang footage sa CCTV na naka-install sa mismong bahay ni Yela. There, I saw Sunny in the kitchen. I zoomed the video and I saw the smile on Yela's face. The one that I saw when she had amnesia. Her genuine smile. That smile that was never about me. I felt like crap. Maaga ako nagising kinabukasan. Nag-jog kami ni Alex. Ginising ko rin si Monmon dahil isinama ko siya sa jogging namin. Pangalawang araw niya na lang sa akin at bukas ng umaga ay ibabalik ko na siya sa nanay niya. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaksyon ko kapag nagpunta na ako sa bahay niya o sa lugar na sasabihin ni Azul para maibalik ko si Mon. Baka masap ako ang sani kapag nakita ko siya. Hindi ko alam na pwede palang mainis ka sa isang tao na hindi mo pa nakikilala kahit kailan. Hindi ko pa nakikita na iyon sa personal pero gusto ko na siyang ipatira kay Lino. Daniel, sigaw ni Alex. Sa lilim ng isip ko ay hindi ko napansin na nakarating na pala siya. Tulad ng dati ay may dala siyang pandesal at kesong puti. Nasa ibaba siya at nang puntahan ko siya sa kusina ay nakita kong kinakain niya na yung pandesal na dala niya. Hinihintay ko naman si Mon na bumaba. Habang tinitingnan ko siya ay napapangiti ako. Sa pagbaba niya ng hagdanan, tumatalbog ang lahat sa kanya. Literal na bouncing baby boy yung anak ko. Dad,
Saan tayo pupunta? Kakain po ba tayo sa labas? Tanong niya sa akin. I just laughed. Kinarga ko si Mon at hinalikan siya sa pisngi. Dad, makati yung facial hair. Magkakaroon din ba ako niyan? Pag big na ako? Bakit? Pamangkin, hindi ka pa ba big ngayon? Sabad ni Alex. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Kinuha niya si Mon at pinatong sa mesa. Tinaas niya yung shirt ng anak ko pagkatapos inilagyan ng 6 na pandesal. Itinaas rin niya ang shirt niya. Dapat, Mon, magkaroon ka nitong sexy abs. Ang tatay mo meron din ito. Madalas nga dinidilaan ng mga babae ang abs ng tatay mo. Oh my God, saway ko sa loko-loko kong kapatid. Hindi ko napigilan na mapamura. Kahit kaharap ang anak ko. Si Mon mo naman ay tiningnan yung pandesal. Anong palaman tito? Kesong puti. Kain ka? Tama na yan. Tatakbo tayo tapos kakain kayo. Hindi kayo makakagalaw. Halika na anak. Ayoko po tumakbo dad. Mapapagod po ako. Alam ko na po. Kargahin ninyo na lang ako dad. Umagalpak ng tawa si Alex habang ako naman ay napapailing. Pamangkin na ba? Baka hindi mo alam na mataba ka at kasing bigat mo yung weights na binubuhat ng tatay mo sa gym o mas mabigat ka pa doon. Nakita ko nagbago yung ekspresyon ng mukha ni Mon. Nakasimangot na siya ngayon. Hindi kita bate, tito. Tinawag mo akong mataba. Hindi naman ako mataba. Baby pa ako. Sigaw ng bata. Pinaghahampas niya si Alex sa tuhod. I just stood there and enjoyed the view. Naisip ko naman na sa akin yung anak ko. Hindi lang sa itsura kundi pati ugali. Hindi na nga, joke lang. Ayaw ko sa'yo, dad. Iwan na natin siya. Kumain tayo sa Jollibee. Anak, tatakbo tayo. Paliwanag ko. Kumapit siya sa akin pagkatapos ay naglakad na kami palabas ng bahay. We rode on motorbikes. Si Alex sa pulang Ducati niya, ako naman sa purple kong Harley Davidson. Binilhan ko na rin si Mon ng helmet. Habang tumatakbo ang bike ay naisip ko ang mga posibleng ginagawa ni Yela at ni Sunny. Siguro si Sunny ang dahilan kung bakit pumayag si Yela sa request ni Azul. Nang marating namin ang park na tatakbuhan namin ay nakita ko na agad si Lino. Kasama niya ang pamangkin niya si Orion. Naka-jogging attire din ng bata. Ang tagal ninyo, kanina pa kayo hinihintay. Nakaisang ikot na kami ni Orion. Angal niya. Nakipag-high five naman si Mon. Mon, siya yung pamangkin ko si Orion's. Friends na kayo ha? Hello, ako si Mon. At hindi ako mataba. Nagtawanan kami sa tinura ng anak ko. Matapos ang hi and hello ay nag-warm up kaming lahat at saka tumakbo. Kasabay ko si Mon sa kaunting minuto na lang nahingal na. Napapangiti ako. I like spending time with my son. I love hanging out with him. I wish to do this every day of my life. Pakiramdam ko kasi ay parang si Mon ang kompas ng buhay ko and he gave my life direction. Alam ko na mula ngayon siya na yung dapat kong unahin at hindi kung sino-sino pa man at kung ano pa man. Dad! Ayaw ko na po. Pagod na ako. Nang muli kong tingnan si Mon ay nakita kong umiiyak na siya. I just look at him. Napapailing ako. Lumapit ako sa kanya pagkatapos ay umupo sa mismong sahig ng oval. Hinaplos ko yung mukha niya, pati na rin yung luha niya. You know, son, I started. Your lolo had always told me to live a healthy life. Healthy naman ako, wala po akong sakit. Oo nga anak, pero hindi healthy sa bata yung mataba. Dapat sakto lang. Nabasa ko na mas malaki ang mga bata, mas maraming sakit. Do you wanna reach all those your dreams? Because if you do, you should start living healthy. Malumanay na wika ko. Nakatingin lang siya sa akin. Ano bang pangarap mo? Magkaroon ng mommy at daddy sa iisang house. Natigilan ako. Naitanong ko sa sarili ko kung kaya ko bang ibigay yun sa anak ko. Hinaplos ko yung mukha niya pagkatapos iginulo ang kanyang buhok. Halika nak, kain tayo ng ice cream. Sa dami ng assurance sa gusto kong sabihin sa anak ko ay yun lang yung lumabas sa bibig ko. Paano ko ibibigay kay Mon ang pangarap niyang iyon kung gusto naman ni Yela na magkaroon ng buhay kasama ng ibang tao? Nasaktan ko siya at sa tuwing nagkikita kami, alam kong mas lalo ko siyang nasasaktan. Hindi kami pwedeng magsama ni Yela dahil sa tuwing malapit ako, ay nakikita ko yung sakit sa mga mata niya. Hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Mon and I spent the day with Orion and the guys. Napaaga ang pagbalik ko sa kanya sa mami niya. Ipinahatid ko siya kay Azul tulad ng ibinili ni Yela. Talagang ayaw niya akong makita. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog kaya lumabas ako. Paikot-ikot lang ako sa syudad sakay ng kotse. I just felt so restless. Kailangan ko ng kausap at sa ngayon,
Hindi ang mga kaibigan ko yon. Kailangan ko ng kausap na may sense at yung makikinig lang. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. So I just settled at a park in the middle of the city. As I was thinking, I was looking at the stars. Bigla ay naalala ko yung mama ko. If she's here, she would know what to say to me and things would be a lot easier. Sadly, she's not, and I had to find a way back to the light by myself. Ano ba yung dapat kong gawin? I sighed again. Daniel, medyo nagulat ako nang marinig ko yung pangalan ko. I looked around and found Ara. Siya ay kaisa-isang anak na babae ng Pangulo ng Pilipinas. Lumingon ako sa paligid. Naghahanap ng mga miyembro ng Presidential Security Group pero wala ako nakita. I know Ara because her father used to be my dad's ally. But what are you doing here? I asked her. Where are your bodyguards? Here? Tinakasan ko yung magulong mundo ng politika. I called Bianca. Sabi ko puntahan niya ako dito but she said she's busy. If I know, she's just getting some. Are you getting some this past few days, Danielle? Tanong niya sa tabi ko. Inalok niya ako ng dala niyang ginger oil. Pero tinawanan ko lang siya. Kumusta si Senator? Still in jail. Thanks to General Ball. Wika ko sa kanya. Tumaas ang sulok ng bibig ko. That man is trying to steal the presidency from my father. This is my father's last term next year. Theodore will be running for president. That's a secret, so you shouldn't say anything to any soul, promise? Nagpinky swear pa kaming dalawa. I just shook my head. A penny for your thoughts. I looked at her. I am a big jerk. That's good news. Tapos ka na sa denial stage. Magigik pa si Ara. Umiling na lang ako. There's this girl. Every love story starts with that. But we're different. Fuck buddies lang kami. May ganyang relationship pa ba? Tanong niya sa akin. Huminga na lang ako ng malalim. May anak kami. Then why not marry her? It's not that easy. Naisip ko na yun noon. Naisip ko na pakasalan siya. May punto sa buhay ko na inisip kong pakasalan siya because she made me happy. Naramdaman ko sa kanya yung importansya na nawala sa akin nung mamatay si mama. She made me feel safe and secured. I planned on marrying her. Dumating pa sa punto na bumili ako ng singsing para sa kanya. I planned on giving her the ring and I actually asked her out to dinner to propose. Pero hindi ko na ituloy dahil tumawag si Ava. She needed me that time so I had to cancel my date with Yala and be with Ava. Danielle, sorry, let's just scratch that. Hindi pwedeng palagi na lang na complicated ang mga bagay. If the things around you is complicated, then uncomplicate it. Ganun lang kadali. Sometimes one word is the answer to every problem in our lives. And that's what I love you. I love you? Alam mo, gwapo ka. Medyo slow lang. Yung brain cells mo panay buffering. One word nga eh. Sorry. Yun lang ang katapat niya. Sorry. Tininan ko si Ara. I sighed. Suddenly I wished that it's Cielas beside me, not Ara. Good night. Mon. Binawalan ko si Mon dahil pagtawag niya ng Ron Weasley kay Sonny. Obviously, the obvious naman na ayaw niya sa boyfriend ko. On the other hand, Sonny was doing everything he could para makuha ang loob ni Mon. My boyfriend laughed. It's okay, Yela. I'll go to sleep now. I leave the door unlocked. Sinabayan niya ang kindat na iyon. Niyakap naman ako ni Mon. Kami ni Mami ang tabi matulog. Mon, sabay ko na napalakas ang boses ko. Buti na lang at hindi nakakaintindi si Sonny ng Tagalog kaya hindi niya na gaanong nagawa pang mag-react. He kissed us both goodnight. Nang makapasok siya sa silid niya ay hinarap ko naman si Mon. Nakayuko siya. Marahil ay alam niya na mali yung ginawa niya.